Naisipan ko na nga na kiluhin itong bigas na kinuha ko nga nung nakaraang araw pa dahil sa naubos na nga yung mga per kilo na sinukat ko na bigas na paninda ko dito sa sari-sari store. Kung napapansin nyo nga dyan mga pare at mare ay hawak-hawak ko nga yung cellphone ko at nakikipag-engage nga ako habang ako nga ay nagpi-per kilo ng paninda kong bigas. At totoo nga yung sabi nila na kung kailan may ginagawa ka ay doon naman may mayat maya ay bumibili, kaya patayo-tayo nga ako sa part na ito. At syempre masaya na naman ang inyong wifey Maria dahil kahit papaano ay hindi na naman nasiro itong aking munting sari-sari store. Dahil kahit maulan ay mabenta naman at ayos naman ang bintahan. At sa mga nagtatanong naman na mga friends ko kung nagpapautang nga daw ako dito sa aking munting sari-sari store, ang sagot ko po ay pwede at hindi. Pwede po akong magpautang sa mga taong marunong magbayad at marunong tumupad sa usapang araw, at hindi po ako palaging nagpapautang dahil alam nyo naman po na pinapaikot ko lang ang aking puhunan. Kung magkano yung mapagpebentahan ko ngayong araw ay ipapaikot ko ulit kinabukasan para hindi matenga yung pera. So eto na nga mga maari at pare, natapos na nga ako mag per kilo ng bigas na paninda ko nga dito sa aking munting sari-sari store. At yung naiwan nga dyan sa bigas na per kilo na ginawa ko ay nilagay ko nga sa lagayan ng bigas namin. At maisingit ko nga lang din mga pare at mare itong tupihin ko na hindi ko matupi-tupi gawa ng tinatamad talaga ako kapag nagtutupi. Gaya nga ng sabi ko, paglabahin mo na ako maghapon basta wag lang magtupi dahil hindi ko talaga linyahan ang pagtutupi. Yes mga pare at mare, tama kayo nang nakikita. Sa ngayon nga dito nga ako natutulog muna kila mother. Dahil binabantayan ko nga ang nanay ko dahil madalas ay kailangan niyang bumaba at bumangon at kailangan niya ng suporta para makatayo siya at makaupo nga. Dahil buhat nga nang nagkasakit siya ay medyo humina na ang katawan niya, kaya kailangan niya ng suporta kapag may mga gagawin siyang mga bagay. Yung lakas ng katawan niya ay hindi na tulad dati. Kaya buhat nang nagkasakit siya at hindi na nga siya makatayo at hindi na makalakad ay nakapag-decide na nga ako na dito na nga ako matulog sa bahay nila. Sa ngayon nga dito na nga muna ako sa salas natutulog, sa salas nila nanay at tatay, pero kapag nandito nga ang aking mister ay doon nga kami sa kwarto nila nanay at tatay natutulog. At gaya nga ng sabi ko, sa gabi nga ay ako nakatuka sa pagbabantay nga sa nanay ko, at sa umaga naman nga ay halin-hilan kami ng ate ko sa pagluluto at pag-aasikaso sa aming nanay. Wala na nga tayong magagawa, andyan na nadapuan na ng sakit ang nanay ko. Ang kailangan na lang niya ay yung maalagaan at continuous na pag-aaruga para hindi lumala yung sakit niya. At naway pinapanalangin ko, Lord, nagabayan mo sana ang nanay ko at wag mo po siyang pababayaan. Ikaw na po ang bahala sa lahat-lahat. Marami pong salamat.